Hey guys, welcome sa aking vlog ano. Review lang ako regarding dun sa gamit ko na intercom. This one. Dati ito yung gamit ko. Pinalitan ko na ito. No, kasi hindi ako satisfied dun sa mga dati kong ginamit. Pero ito ngayon, latest na gamit ko, masasabi kong okay goods na ako dito. Meron lang siya mga downside, no? Downside at saka yung mga pros niya. No? Mga pros. So, doon tayo sa, siyempre sa downside muna tayo. Sa downside tayo. Unang downside niya is good for 2 intercom lang siya, no? So, Huawei BS-6 lang siya. So, Huawei BS-6. So, good as pair lang siya. So, hindi mo siya pwedeng i-pair sa ibang intercom or ibang brand ng intercom din. Isa pa sa mga downside niya, no? Yung noise cancelling niya, hindi ganun ka pulido sa ibang intercom na nagamit ko. Kasi medyo dinig mo pa rin yung paligid, lalo na kung maingay yung area. No? And then, ano pa ba sa downside niya, no? So, downside niya, hindi mo siya pwedeng i-press sa iba. Yung noise cancellation o noise reduction. Ano pa ba? Wala na, no? So, yun lang. Yung dalawa lang yung downside na yun na experience ko sa kanya, no? Okay, doon naman tayo sa pros niya, no? Doon sa positive niya na as bilang intercom na paired lang, no? Unang-una, budget intercom, no? Napakamura niya para sa intercom na to ng Huawei, no? Kasi nabili ko lang siya ng 650 isa ng sale, no? So, tinaon ko lang ng sale, no? Ng sale. So, currently, 2 buwan na siyang gamit ko. I don't recall, di ko ma-recall. Pero basta sale ko siya kinuha. Siguro, sale ba? Hindi ko masyadong nalilito ako. Pero basta, ang dami ko nagamit na voucher lang. Libre-libre yung, naka-discount ako eh. So, parang nagamit ko siya, ang price niya parang 800 plus lang, no? Tapos nabili ko siya ng 600 plus. Binili ko siya sa Lazada, no? So, ayun, yun. Yun yung pros niya, yung positive niya, no? Kasi nabili ko siya ng mura. So halagang 1,200 plus or 1,300, kulang 1,300. Dalawa na yung intercom na nabili ko compared doon sa 1,000 plus na isang intercom, no? Imagine mo yun, nakatipid ako doon. Tapos, isa pa sa positive niya, no? Positive as intercom na to, meron siyang music sharing. Hindi lang basta music sharing, ano? Music sharing while intercom ng sabay, no? So, yun yung maganda doon. So, nag-uusap kayo habang nagpapatugtog ng music si main papunta kay paired kay OBR or sa passenger mo, no? So, yun, isa sa mga positive doon. And then, isa sa mga positive niya, hindi niya na-adjust mo yung volume ng music through phone or through intercom, no? So, hindi lalamang yung tunog dun sa boses. So, mas lamang yung voice ng pag-uusap nyo kumpara dun sa music ng intercom, no? Compared dun sa iba na nagamit ko na lamang yung music. So, kailangan mo talagang babaan yung volume. And then, isa din sa positive na pinaka-gusto ko, no? Pinaka-positive talaga sa akin is yung wala siyang static, no? Never ako naka-experience ng static talaga, sobra.
Hindi ko to na-experience sa loob na halos isang buwan na, mahigit na rin isang buwan or 2 months siguro. Hindi ko ma-recall kung kailan ko nga binili. Pero check nyo na lang dun sa card ko. Yun, yung gano'n ko siya kakatagal ng gamit, no? Before sa mga intercom ko, sa traffic area, pagsabay-sabay yung mga sasakyan, nandyan yung putol-putol na yung pag-uusap nyo, yung music sharing na puputol-putol din. So, galing na rin ako sa mga intercom na yung masasabi ko na entry level na intercom na entry level hanggang sa pinakamura, no. So, nagtry ako ng Freedcon R1 Pro. Una-una pala, so unang-una kong intercom is Q7, I think Q7 or Q8 AGS, no. So, okay, good naman, pero wala yung hinahanap ko no. Wala yung hinahanap ko na intercom while music sharing, no. Yun yung pinaka hinahanap ko dun sa intercom. Tapos, syempre, naka-experience din ako ng static issue niya, no, putol-putol. Aside doon, nagpalit ako, gumamit ako ng Freedcon R1 Pro. So, downside, as is pa rin, may static issue. And then, nag-try ako ng Nuisi Go Comfort, no? So, akala ko okay na ako doon, pero sobrang negative para sa akin, no? Dinig na dinig mo yung back lahat, no? Yung kasi pinakaayaw ko noon yung ingay ng sirena ng sasakyan ng bombero, ng fire truck, no? Grabe talaga. So dinig na dinig mo yung ingay nila. So may time na kailangan mong patahin yung intercom para hindi masagap yung ingay na yon, no? Aside dun sa downside na yon, nung intercom na yon, static issue, no? Pero dito sa gamit ko na to, na Away BS Victory S the 6, never ako naka-experience ng static issue. Sobra. Masasabi ko talagang perfect siya para sa budget intercom na walang intercom. Shout out! Shout out! Ulit. Barya daw, barya. Tingin daw barya. Yun. So, yun. Yun sa mga positive niya. Yun ang gustong-gusto natin na talagang wala tayong ma-experience na static kasi yun yung pinaka-importante sa lahat, 'di ba? Static issue ng device. Tapos yun, nabibigay niya yung performance na gusto ko, music sharing and while doing the intercom no, ng sabay, no. So, aside pa ba doon, ano pa yung positive niya, no? So, regarding naman din sa battery life niya, so normal, same with other intercom na matagal yung battery life. So, I think 24 hours, no? Or higit, something. 24 hours. Hindi ko kasi matry ng 24 hours. Siguro na nagamit ko siya is kasi before, hindi before, I mean, nagmamoto taxi ako, no? So, sa pagmamoto taxi ko, ayun nga, nagbiyahe ako ng 5, uuwi ako ng 6, or ng 7, meron pa rin siyang karga. Tapos, gagamitin ko siya ulit kinabukasan, meron pa rin. So, ayun, siguro, imagine mo, almost 24 hours, I think, o 24 hours. So, yun yung based na sa battery life. Okay naman siya. And then, ano pa ba sa positive niya, no? Siguro, yun lang. I think wala na. Malinaw naman. Yun lang. Yung downside niya, hindi ganun kapulido yung noise cancellation or noise reduction kasi medyo dinig mo pa rin yun. Pero kung i-compare ko siya kay Nuisi Go Comfort, dun sa noise reduction, masasabi kong hindi. Kasi imagine mo yung sirena nung
Yes, yeah. Ayan, sige na. Ayun, yun, sabi niya, yun nga, sabi nga, downside nung ano niya is yung hindi pulido yung music set, I mean yung noise reduction. Pero kung susubukan ninyo, kayo na bahala, no? Kung titingnan niyo pala, bibigyan ko lang kayo ng inputs regarding sa price niya ngayon. I think naglalaro na siya sa 1.2, no? 1.2 per intercom, no? 1.2 plus ganon. So, kung bibili nga naman siya sa market, no? May nagbebenta sa mga Facebook, 2.5, dalawang peraso na, no? Ayun. So, ayun lang. Okay na. Yun lang yung may share ko sa inyo, magbibigay ko ng input regarding kay iWay D3S +6, no. So, thank you sa panonood.